Good morning, Carla. Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga po ay makakasama natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa, walang iba, kundi si Mr. Fernando Cada. Good morning, Mr. Cada. Good morning din sa iyo, Amor, at good morning, Pilipinas. Mr. Cada, ano po bang inaasahan nating lagay na panahon sa araw nito ng Lunes, lalong-lalo na para sa ating mga kababayan na naghahanda na para po sa kanilang pagpasok sa kanilang mga trabaho? Magiging maganda po ba ang start ng work week na ito para sa kanila? Yes, Amor, ngayong araw ng Lunes, expect natin na halos magiging maaliwalas naman ang ating magiging lagay ng panahon. Dito nga po sa Kabisayaan, patuloy ang pag-iral ng tinatawag nating easterlies o yung hangin galing sa silangan. Kaya most likely yung eastern part ng Visayas ang may possible na magkaroon ng mga isolated rain showers and thunderstorm at hindi naman magtatagal. Ganyan din sa Luzon at saka dito sa may area ng Mindanao, good weather rin po ang ating aasahan at may pagkakataon na rin na magkaroon ng mga mahinang mga pag-ulan, lalo sa hapon o gabi, dulot rin po yan ang tinatawag nating pagkidlat, pagkulog o yung pong mga thunderstorm. Okay, so ibig sabihin lamang po nito ay maganda pong panahon ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero syempre, doble pag-iingat pa rin at mag-monitor pa rin po sa mga pagbabago sa lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras. At Mr. Cada, dito po sa loob ng ating PAR, wala pong umiiral na anumang bagyo o low pressure area. Pero sa labas po ng ating PAR, meron po tayong namomonitor na isang low pressure area. At ayon po sa Pag-asa, ito po ay naapektuhan itong tinatawag naman natin na extratropical storm. So ngayon po ipaliwanag po natin sa ating mga kababayan, ano po ba itong extratropical storm na ito at paano po nito naapektuhan itong low pressure area na ating binabantayan? Tama ka nga, Amor, wala tayong nakikitang anumang weather disturbance sa loob ng ating PAR except nga lang dito sa ating hangin galing sa silangan o easterlies. Samantala, ito pong minomonitor natin na cloud cluster o isang LPA na nakikita natin na napakalayo pa sa boundary ng PAR. Ito ay nandito pa at patuloy natin itong babantayan. Nakikita naman natin ito ay naapektuhan ng tinatawag nga natin na nabanggit mong extratropical storm. Ito ay yung nandito sa may area ng east ng bansang Japan. Pag sinabi natin o tinatawag nating extratropical storm or extratropical cyclone, ito ay isa ring bagyo na kung saan nabubuo dahil sa frontal system. Dahil medyo malamig ang temperatura dito at dito ay mainit, nagkakaroon ng temperature variation at nagiging unstable ang atmosphere at nagkakaroon ng cloud formation at nagiging isang ganap na cyclone o tropical storm. At ito nga lang ay binabanggit natin o sinasabi nating extratropical storm dahil ito ay nasa mid-latitude. Hindi katulad ng bagyo, pag ang bagyo ay malapit dito sa atin sa tropics, sa area ng latitude na ito, sa taas ng Pilipinas at dito sa may baba, ang tawag natin doon, meron tayong boundary na tinatawag na Tropic of Cancer dito sa Northern Hemisphere, samantalang sa Southern Hemisphere, Tropic of Capricorn. Pag mataas ang kanyang coordinate sa latitude, ibig sabihin, nasa mid-latitude, tinatawag lang amang itong extratropical cyclone. Samantalang dito sa may area na malapit sa equator o sa bahagi na malapit sa Pilipinas ay tropics. Nasa tropics tayo, kaya tropical cyclone o tropical storm. Yun lang ang pagkakaiba nun at isang weather disturbance din ito at ito nga ay nakaka-apekto dito sa minomonitor nating cloud cluster. At base sa ating pagtaya, itong ating cloud cluster ay hindi naman papasok sa PAR. Nakikita natin na may mga model tayong posibleng maging senaryo nito. At ito nga yung run ng model ng iba't ibang Met Agency dahil ang Pilipinas, partikular ang Pag-asa, ay hindi naman tayo nagpapalabas ng official ng track hanggat wala ito o malapit sa PAR. At sa nakikita natin, itong ating minomonitor na LPA ay mag-move northward at hindi naman papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Okay, so ayan po, marami po tayong natutunan mula po dito sa explanation ni Mr. Cada tungkol po dito sa extratropical storm. Ito nga po yung bagyo na nabubuo mula po yan sa isang frontal system. At ito po ay yan po yung tawag natin sa mga bagyo kapag po yan ay nasa mid-latitude level. So ibig sabihin po nito ay ayan nga po yung nakaka-apekto rin dito po sa movement ng low pressure area na binabantayan po natin ngayon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At ulitin ko lamang po, linawin lamang natin na banggit po ni Mr. na itong low pressure area na ito ay maliit po yung posibilidad na ito ay pumasok pa sa ating PAR at maaari po yung gumalaw o kumilos, yan po ay pan-northward at yan nga po ay paiwas dito sa ating bansa.
At Mr. Kada, sa usaping temperatura naman po tayo, gaano po ba kainit yung maaari nating maranasan sa mga susunod na oras, lalo pa ngayon na tayo po ay patuloy pa rin dito sa official hot and dry season dito po sa Pilipinas. Ano po ba inaasahan nating agwat ng temperatura sa mga pangunahing lungsod ng Pilipinas? At sa ating pagtaya sa agwat ng temperatura, kahapon nga sa Metro Manila, na-record natin yung 35.6 degrees Celsius. At sa susunod na 24 hours, asahan natin ang Metro Manila, ang range ng temperature ay nasa 24 to 36. Samantalang sa Metro Cebu, yan ay sa Kabisayaan, 26 to 33 degrees Celsius. At dyan naman po sa may bahagi ng Mindanao, particular po sa Metro Davao, 25 to 34 degrees Celsius. Nako, ayan po mga kababayan, talaga po nga painit na ng painit ang ating panahon at pataas po ng pataas ang ating temperatura dahil dito po sa Metro Manila, maaari pong umabot hanggang 36 degrees Celsius yung ating maximum temperature para po sa araw na ito. Kaya po make sure na kayo po ay meron pong panangga dito po sa matinding init ng sikat ng araw. At Mr. Kada, ito naman po kahapon po no napansin ko po sa Twitter account ng Pag-asa ay halos sunod-sunod po ulit yung pag-i-issue nitong thunderstorm advisory. So ibig sabihin po nito ay ilan po sa mga residente ng Visayas at ng Mindanao area ay nakaranas po ng mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. So ano po bang naging dahilan bakit po nila naranasan ng mga pag-ulan kahapon? Yes, Amor, dahil nga ngayon halos ilang araw na lang ay patapos na ang buwan ng Abril. At pag ganitong panahon, lalo na sa Mayo, yung frequency ng thunderstorm occurrence o yung pagkakaroon ng mga pagkidlat, pagkulog, lalo sa hapon o gabi, ay talagang mararanasan na natin. Kahapon kasi medyo mainit talaga ang temperatura, gayon din sa Visayas at Mindanao. Kaya yung mga kasamahan natin sa ating Pag-asa Regional Office ay nag-issue ng mga thunderstorm advisory dahil mataas din ang rate ng evaporation, kaya talagang maraming thunderstorm clouds ang posibleng mabuo. Kaya nagkaroon ng mga thunderstorm advisory na inisyu ang Pag-asa dyan sa Visayas at Mindanao, at yun naman po ay nagbigay ng mga pag-ulan at hindi rin naman po kalakasan. Nangyari po yan nitong mga panahon katulad kahapon o nung gabi, talagang may mga pag-ulan na dulot po ng mga pagkidlat, pagkulog o yung pong mga thunderstorm. Ayan, so sa mga ganitong bahagi po pala ng taon ay talaga po nakakaranas sa tayo ng pagdami ng number nitong thunderstorm at ayan nga po ay patuloy sa pagtaas rin itong frequency ng occurrence ng ating thunderstorm. At yan nga din po yung naging dahilan ng pagkakaroon ng medyo maulang panahon sa ilang bahagi po ng Visayas at sa Mindanao area. Ayan, maraming salamat po Mr. Fernando Cadas med ang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron ka na lang po bang mga reminders para sa ating mga manonood? Sa ating mga kababayan, dahil nararanasan natin talaga ang napakaalinsangan ng panahon. Katunayan nga po, nung araw ng Biyernes, yun yung pinaka-mainit na temperature na nating naitala para sa ngayong taon ng 2014. Pumalo po sa 39 degrees Celsius ang ating naitala sa Tuguegarao City at expect natin dahil napakaalinsangan nga ng panahon, pag-iran ng easterlies, asahan natin na magiging mainit pa rin ang ating temperatura. Kaya payo po natin, uminom tayo ng maraming tubig at magsuot tayo ng tamang damit at yung komportable tayo upang sa ganon maibsan natin ang init ng panahon, lalong-lalo na ngayon na dry season pa o yung tinatawag nating summer months. Naku, grabeng init naman pala talaga ang naranasan ng ating mga kababayan sa Tuguegarao na umabot pa hanggang 39 degrees Celsius noong Friday. So ayan po, narinig po natin itong naibahaging kaalaman at syempre paalala na rin ni Mr. Fernando Cada na weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update ng ating weather darling na si Obriner. Mamaya po yan sa GMB Balita. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning, back to studio.